Hello, my dear! Good morning! Magandang umaga po. Schedule natin for today is fire sign individual reading. Let's start with Aries. Hello, my dear Aries! Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po. Ayan, sige. Total na hawakan ko naman na. Sige. Cleansing. Ayan. Sa mga nagtatanong ano daw tong ginagawa ko, ito ay pagtaboy my dear ng mga ng mga alat-alat, kamalasan, ayan, mga evil eye, ayan, tinataboy natin sila kasi ayaw natin sa kanila. Sa pamamagitan ng bell, ayan, kung di ako nagkakamali, itong bell na to ay ano pa to? 1970s, actually yung mga figurine ko may nakalagay 1987 pa nakalagay. And probably mga ka-line up niya rin ito 1987 nakalagay sa loob. Ayan, 1987 din. Di ba? So lahat sila 1987 pa. So mga vintage na 'yan. Ayan. Okay, anyway, yan ang purpose niyan, my dear Aries, kung bakit ako nagpapabatingaw-ngaw minsan, okay? Actually, ang, excuse me, ang original na plano ko is yung singing bowl. Kaso dahil nakita ko nga to dun sa mga luma naming mga kagamitan, sabi ko, ay, eto na lang, para hindi na ako gumasto. Para hindi na ako bumili, 'di ba? Okay. So hello my dear, welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. Kagaya po na sinabi ko kanina, ang gagawin po natin is yung ating daily reading para po to sa araw ng July 16, 2026. Ayan. So thank you so much po sa ating mga abangers. Sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng ating mga readings, maraming salamat po. Thank you very much. Ayan. And thank you din po sa ating mga bagong subscribers. Welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito. At sana po yung mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay, let's go na tayo my dear Aries. Silipin natin kung anong meron sa araw na ito. Ano pong meron sa area of responsibility ng ating my dear Aries. Tingnan natin what is going on. We have here loss and paano ba? Itong cellphone ko talaga wala talaga. Lost in the crowd. Okay, lost in the crowd. Okay, parang ano ka dyan? Parang, nasan ako? Anong ginagawa ko dito? Parang ganon. Anong meron? Di ba? There's a tendency na baka meron mga nangyayari, meron mga eksena, may mga kaganapan today na, ano to? Di ba? Paano ako napunta dito? Mga ganon. Tingnan natin ha. Additional cards pa tayo. I will be here. Oy. When you feel like being quiet. Okay, tingnan natin my dear ha. Let me see what is going on sa araw na ito. Okay. Ang dami-dami ko kasing mga pinaglalalagay. Ano ba yan? May tasa pa ako. O, teka lang. Ayusin natin. Alam mo, nagbawas na nga ako eh. Nagbawas na nga ako ng mga kung ano-ano sa lamesa ko eh. Ganun pa rin. Kailangan ko siguro magpa-expand ng table of content. Okay. Table of content, periodic table. Okay.
I know I was losing you, but I don't do anything to fight for. I know I was losing you, but I didn't do anything to fight for you. Ayon. So, ano nangyayari dito, my dear Aries? I think, ang nakukuha ko dito, my dear, is like, nagtataka ka bakit nagkaganon? Nagtataka ka kung bakit umabot sa punto na parang everything is okay naman, tapos bakit ganito yung nangyayari? And based dito, my dear, parang meron pang kayang ibigay na effort, pero hindi nilabas yung effort na yon. Yung para bang meron I think hindi ikaw eh. Kasi ikaw yung lost eh. You are lost. Like, you don't know what is going on. Ano nangyari? 'Di ba? Parang anong nangyari sa ating dalawa? Okay? Parang ganun na nakukuha ko dito. It's more on like, bakit na po nauwi sa ganito? Bakit ganito yung nangyayari? Like, everything is okay naman, everything is fine. Pero bakit parang nagiging out of control? Okay? And dito, my dear, sa energy na to, na nakukuha ko na parang meron pang kayang ibigay. Meron pang kayang i-push. Kung sa relationship man to, meron pang kayang gawin eh. Di ba, alam mo yun, yung pwede pa namang ipaglaban, pwede pa namang baguhin, yung kahit yung simpleng sorry, kahit yung simpleng apology lang, yung kahit aminin na lang na, ay, nagkamali ako, patawarin mo ako, yung ganun. Pero, I can feel na parang there's a certain pride na nangyayari, my dear, na parang ayaw aminin na nagkamali, ayaw tanggapin na tao lang siya, or yung ganun na nakukuha ko na energy. And ngayon, nagbibigay tong araw na to ng pakiramdam na, bakit ganun? Bakit ito yung naging outcome? Yung para bang, eto lang, after how many years, or after kung ano man nangyari sa amin, eto lang yung nangyari. And it is the same thing din, my dear, with sa money and career. Ito yung moment, my dear, na parang iniisip mo na, bakit ito yung outcome? Kumbaga parang eto lang yun. Ang tagal ko nagtatrabaho, eto lang yun. Parang ganon. Okay, let me see, my dear. Meron kang 9 of Swords. Connected sa energy ng sleepless night at saka overthinking. Tinatanong mo siguro, ano nangyari? Bakit nagkaganito kami? Hermit, ang dami mo rin pagsisisi na nararamdaman ngayong araw na to, my dear. Ang dami mong realization ngayong araw na to na... Pero I think, my dear, ang Hermit is very, very good. Okay siya. Although may sadness, may kalungkutan na dala-dala si Hermit. Pero, pag na-overcome mo naman na yun, kasi hindi naman lahat ng awakening or ng realization is okay talaga. Yung iba, mabigat talaga siya, my dear. Okay, I will be very, very honest. Mabigat talaga siya. Pero ang kagandahan lang kasi pag nare-realize mo na may mali na nangyayari is yung willing ka na bumangon, like mag-umpisa, yun ang nakukuha ko. So, ngayong araw na to, parang napapansin mo siguro, my dear, na, teka, may mali eh. May something off. May nangyayari na hindi maganda. We have the energy of the night. Posibleng mabagal din ang pasok. Knight of Pentacles, mabagal ang pasok ng pera. O meron 5 of Wands. Posibleng meron mga nag-aaway. Ayan o, 5 of Wands. Baka meron mga nag-aaway. Hindi nagkakaunawaan. I think it's just more on pagpapakumbaba. Meron lang talagang tao na ayaw talaga niya magpakumbaba. Ayaw niyang tanggapin, my dear, na nagkamali siya. Yun ang nakukuha ko dito sa reading natin, my dear Aries. Parang ayaw niya tanggapin na nagkamali siya. Pero kung tatanggapin niya lang, like, i-accept niya, like, magsusorry siya or whatever, I think magiging okay to. Okay, magiging okay tong connection na to. We have here the energy of the 10 of Cups. Posibleng may kinalaman sa family, sa relationship. Okay. Kunin na natin yung ating 8 cards.
I know I was losing you. Dito sa word, my dear, na I know I was losing you, parang meron may alam or parang aware na mali yung ginagawa niya, pero parang pinagpapatuloy niya pa rin. Yung rather than like, tigilan niya or parang mag-sorry siya or alam mo yun, gumawa siya ng effort, hindi niya ginawa yun, my dear. Hindi niya ginawa yun, kaya nagkakaganito. Siguro, my dear, sa side mo, it's more on like, okay naman eh. Bakit ito yung naging ending? Alam mo yung pakiramdam na ganon? Yung parang, okay naman, masaya lang kami nung isang araw eh, pero bakit ganito? Bakit ganito yung nagiging outcome? Yung like, hindi mo maintindihan kung bakit nagkakaganito yung sitwasyon. Let me see. Hanapin na natin yung 8 cards mo. Masyadong sticky tong card na to. Dalawa yung binili ko na ganito na card and ayokong buksan yung isa kasi, 'di ba? We have here the Strength card and the 8 of Cups. Ayan o, teka lang. Ayan o, bumili na talaga ako ng isa. Kasi the last time na ito yung card na ginamit ko, and wag nyo ko iba siya kung bakit ganyan yung mga cards na trip ko. Ganyan yung cards na mga trip ko, my dear, because of sa size ng kamay ko. 'Di ba? Sino ba naman kasi ang tao, my dear, na nahihirapan ka mag-shuffle, ipipilit mo yung mag-shuffle ka ng malalaking cards kasi nga mukha ka lang sosyal. 'Di ba? Eh doon tayo sa mas convenient. Kung saan kakasya ang kamay ko at hindi mahihirapan ang mga daliri ko, eh doon ako. 'Di ba? 'Di ba? Kasi nung una mayroon parang nag-bash sa akin na bakit ganyan yung mga cards mo? Ano ka ba? Basta cards yun na yun. Dami mo namang alam. 'Di ba? Hindi naman ikaw yung nagsha-shuffle kung makapag-comment ka naman eh. Anyway, balik tayo sa reading mo. Eto na naman tayo eh. Eto na naman tayo sa mga ganyan, sa mga hugot na naman tayo eh. Okay, we have here the Strength card and the 8 of Cups. Okay, I think may nangyayari na hindi mo talaga gusto. May nangyayari ngayong araw na to na hindi mo gusto, my dear. And parang nagpapakatatag ka na lang, parang tinatanggap mo na lang o nilulunok mo na lang, na parang okay. Pero at the same time, nandun, my dear, yung area, nandun yung energy na, anong nangyari? Like, bakit nagkaganito? Anong meron? And ang sagot dun sa tanong mo, my dear, is, meron kasing hindi pinaglaban. Ibig sabihin, kaya pa siya. Like, kaya pa siyang mai-revive, kaya pa siyang mai-survive, pero hindi siya pinaglaban. And yun ang mahirap dun, my dear. Yung inilalaban mo yung isang tao, yung isang bagay, pero siya mismo ayaw niya ng lumaban. Yun ang mahirap dun. Yun ang pinakamahirap na para sa akin na like super hard na it really doesn't matter basta may involved na ibang tao. Ang hirap na parang I believe on you, naniniwala ako na kaya mo yan, tapos siya hindi siya naniniwala. Yung kaya mo pa, lalaban tayo, yung mga ganyan, kaya pa natin may survive yung relationship, so on and so forth, pero siya ayaw niya na. Yun kasi ang pinakamahirap doon. And I think, my dear, ang nangyayari sa iyo ngayon, my dear Aries, is more on like, kaya sinasabi ng strength card dito na parang, okay, sinusubukan mo na lang talagang i-digest. Angel number 88, okay. Strength card is the number 8. And the 8 of Cups, of course, is number 8, okay. So, ang nakukuha ko dito is more on like, okay, kaya ko to. Like, ganun ang nangyayari ngayong araw na to. Kahit hindi ko naiintindihan kung ano nangyayari, sige, kaya ko to, life must go on. Ganon. Pero definitely, there's a missing puzzle or parang missing piece na, like, hindi mo talaga maintindihan. Bakit? Bakit nagkaganon? Or is either like, hindi mo maintindihan kung bakit ganyan yung kilos ng isang tao, bakit ganyan kanya pakisamahan, bakit ganyan yung ginagawa niya sa'yo, and nakaka-bothered sa'yo yun. Pero it's just like, binabrush off mo na lang siya, my dear, in your shoulder. And probably sinasabi mo na, okay, life must go on. Kailangan natin magpatuloy. And wala akong magagawa kung ganyan kanya tratuhin or ganyan niya ako. Diba? Yung mga ganon, okay? So, let me see, my dear. Kunin pa natin yung iba pa mga cards. We have here the energy of the Chariot. Yes, the 3 of Wands. Okay, may plano ka, my dear eh. May pangarap ka, in short. Okay, may pangarap ka, may plano ka sa buhay, and kailangan mo magpatuloy. Pero yung pinaka-highlight ng reading natin so far is like, yun nga, bumabagabag sa'yo yung isang energy ng isang tao, and then like,
paano tayo napunta dito? Bakit nangyari ito? Ganyan. For some of you, sa paglabas ng Chariot at saka ng Three of Wands, hindi talaga ninyo alam kung ano yung magiging outcome nito. Like, kung magiging successful ba ako, kung tama ba itong ginagawa ko, yung mga ganyan, okay? I think, sasagutin kita para hindi ka napipending kasi mamaya meron naman nagko-comment na naman sa comment section, ano po ang gagawin, okay? So, kung ako ang tatanungin mo based sa reading mo as of this moment, kung meron mga tao, my dear, na ayaw na nilang gumawa ng kahit anong effort dun sa connection, okay? Gusto kong sabihin negosyo. Baka meron nanonood dito, my dear, na merong negosyo, okay? So, kung meron mga tao, my dear, na ayaw na nilang mag-effort doon sa certain na energy, I think it's about time na parang baybayin mo, kagaya ng ginagawa ni Eight of Cups over here, baybayin mo yung daan ng mag-isa. Is like, hindi pwede na maapektuhan ka ng energy ng tao na yun. Yes, I know, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Pero I think yun lang yung pinaka maganda. Like, kagaya na nangyayari dito sa card na to. Like, hindi niya alam kung nasaan siya. Probably, baka first time niya sa city or something. Like, nasaan ako? Like, nakaka-overwhelm yung nangyayari over here. Like, hindi ko alam kung nasaan yung... Basta alam mo kung ano yung pinakadahilan mo kung bakit ka napunta dyan. Like, bakit ka bumaba sa city? Anong ginagawa mo sa city? Bakit ka nag-abroad? Bakit ka nag-umpisa ng journey mo? What is the main reason kung bakit ka nag-start dyan? 'Di ba? Kasi kung yung ibang tao, ayaw kanilang ipaglaban, ikaw matuto kang ipaglaban yung sarili mo. Matuto ka na ipaglaban kung ano yung mga bagay na pinaniniwalaan mo. Kasi hindi natin sila pwedeng makonvince na suportahan tayo. Kasi ang support or ang love is kusang ibinibigay yan. Ngayon, kung ayaw na nila sa atin, ayaw na nila tayong ipaglaban, ayaw na nila tayong mahalin, ayaw na nila tayong suportahan, and dapat magkaroon tayo ng sistema sa katawan natin na, okay, ayaw nila tayong suportahan, ayaw nila tayong mahalin, and then, ibibigay natin sa sarili natin kung ano yung bagay na yun na hindi nila kayang ibigay sa atin. Kasi based dito, my dear, sa card mo, meron kang gusto mangyari sa buhay mo. Ngayon, kung nandun ka sa moment na pagkapatuloy ko ba to or hindi, ang sagot dyan, my dear, kailangan mo ipagpatuloy. Kung may kinalaman nga sa mga dreams mo, manifestation mo, pero this time, habang ginagawa mo tong pangarap mo, make sure mo na hindi ka maaapektuhan or pipilitin mong hindi maapektuhan kasi alam ko napaka-imposible naman na hindi ka maapektuhan ng energy ng ibang tao. That is really, really impossible. Pero sisikapin mo at pipilitin mo, my dear, na hindi ka ma-carried away, okay, ng opinyon, ng desisyon ng ibang tao kasi hindi siya naka-line up dun sa pinaka main purpose mo. Ang tanong dito, my dear Aries, ano yung pinaka dahilan kung bakit bumaba ka sa city? 'Di ba? Malamang hindi mo alam kung nasaan yung address. Magtanong-tanong ka, 'di ba? Magtanong saan po papunta sa... I remember the first time na nagpunta ako sa Manila. I remember the first time na nakatungtong ako ng Manila. And wala talaga, as in takot na takot talaga ako kasi ang laki-laki ng Manila. Like, hindi ko alam kung nasaan. Nagpaikot-ikot ako, dear. Nagpaikot-ikot ako. And dahil sa sobrang pride ko, my dear, hindi ako nagtanong. Ang nangyari, lakad ako ng lakad, hanggang sa naramdaman ko, my dear, yung pagod. And that's the time na nagtanong ako. Sabi ko, saan po yung ganitong lugar? And then sabi sa akin, my dear, andoon, nalagpasan mo na. And naisip ko, ang layo-layo, sobrang layo na nung nilakad ko. And then tinuruan ako kung saan ako sasakay, anong sasakyan ko. And then na-find out ko, my dear, na nandito ako bumaba, tapos yung pupuntahan ko is nandun lang pala sa kabila. It's like, nandun lang siya sa kabila, nasa kabilang kanto lang siya. Hindi lang ako talaga makatawid, my dear, kasi meron siyang yung parang harang. Wala siyang flyover, wala siyang kahit ano. Meron siya yung parang harang, yung parang separation na hindi ka pwedeng mag-jaywalking or mag-ano kasi hindi naman ako pwedeng mag-jaywalking kasi meron pa siyang parang cyclone fence na pa ganyan. Pero doon ko lang na-find out, sabi ko, ay, nandyan lang pala siya sa harapan ko. Like, konting lakad lang. Pero ang ginawa ko, naglakad-lakad ako kung saan ako nakapunta. And kung hindi pa talaga ako nagtanong, my dear, hindi ko malalaman na nandoon lang siya. Grabe talaga.
As in, pawis na pawis ako, pagod na pagod ako, sobrang init talaga yung kalalakad. Kaya since that day, sinabi ko sa sarili ko na magtatanong talaga ako. So, kung you're a little bit lost as of this moment, okay lang na magtanong ka. Okay lang na mag-get ka ng opinion galing sa ibang tao. Like, ano bang gagawin ko? Kasi probably baka na-overwhelm ka lang. Okay, na-overwhelm ka lang ng mga pinagdadaanan mo or ng mga nararamdaman mo as of this moment. And if just in case, my dear, na meron mga tao, my dear, na parang hindi ka na ipinaglalaban o hindi na naniniwala sa'yo, and then just be it. Ganun talaga ang buhay, my dear. Not everybody will like us. Not everybody will love us. Okay? Hindi lahat. Hindi lahat ng tao magugustuhan tayo. Kahit minsan yung tao na nakasama natin ng katagal-tagal, kamag-anak na natin, kapamilya na natin, karelasyon natin, minsan magugulat ka, wala palang believe sa atin. 'Di ba? Totoo yan. It happens. Like, magkarelasyon kayong dalawa, tapos malalaman mo, ay, wala naman palang believe sa akin yung partner ko. 'Di ba? Ang tingin lang pala sa akin ng partner ko is like kakumpetensya niya sa lahat ng bagay. 'Di ba? Nagbibigay ka ng motivation sa partner mo. Nagbibigay ka ng motivation sa partner mo. Pero ang motivation na naibibigay mo sa kanya is because ginagawa ka niya na competitor. 'Di ba? Dapat hindi ako malamangan ng partner ko, ganito, ganyan. May ganun, totoo yan, nag-i-exist yan. May mga kilala ako na ganyan, na ang mga partner nila is ayaw magpatalo. Pag nakabili si Mrs. ng ganito, bibili din si Mr. ng ganon. Di ba? Ang toxic. Let me see, my dear. Pero based sa card mo, my dear, okay? Meron kang strength card, meron kang Charlotte, meron kang 3 of Wands, meron kang 8 of Wands. Parang sinasabi dito, my dear, sige lang, dire-diretso ka lang. Be brave, be strong. And alamin mo kung bakit ka nag-umpisa. Anong dahilan kung bakit ka nag-umpisa. Okay, eto na naman tayo. Ang haba na naman ng reading natin. Pasensya na dun sa mga natatagalan sa reading natin, my dear. Ganito talaga ako. Pag may kasamang oracle card, talaga matagal talaga. We have here the energy of the magician. 3 major arcana, very, very powerful, my dear. Okay? Kaya yan. Sige, tuloy-tuloy ka lang. Okay, naapektuhan ka lang ngayon ng mga energy ng mga tao sa paligid mo. We have here the energy of the 8 of Sword. 8 na tayo. Strength card, 8 of Cups, at saka 8 of Wands. 888. Angel number 888, my dear. Okay? Sinasabi dito, my dear, na makakaalis ka dyan, my dear, sa sitwasyon mo as of this moment. And if just in case, my dear, inaalis ka or merong inaalis na tao, my dear, sa buhay mo because that person is a toxic. That person is a liar. That person is a manipulative person, my dear. Okay? Ulitin ko, my dear, if just in case na merong tao, my dear, na inaalis sa buhay mo is because that person is a liar. Sinungaling yung tao na yan kaya inaalis sa'yo. Gusto mo ng zodiac sign? Based on the major arcana, meron tayo ditong Cancer at saka meron tayong Leo, pero hindi ko kino-close ang ibang zodiac sign. Si Magician kasi is energy ni Mercury. Let me see, my dear. Next card, last 2 cards, the 7 of Wands. You need to protect kung ano, my dear, yung mga naumpisahan mo, my dear. You need to protect. Kailangan mong protektahan. Kita mo yung 7 of Wands kung paano siya pinoprotektahan niya. You need to protect yourself from this crowd. Yung mga binibigay nila na energy sa'yo, yung mga negative na energy na binibigay nila sa'yo, my dear, you need to protect, you need to defend yourself, my dear. Kung gusto nilang umalis, di hayaan mo silang umalis, di ba? Ganun lang yon. Wag kang humanap ng dahilan para sa kanila na, ay, kaya naman niya ipaglaban yung relationship, kaya naman niya ganun. Kaya naman pala niya, bakit di niya ginawa? Kasi ayaw niyang gawin. Kaya niya naman niya ako suportahan Bakit di niya ako sinuportahan? Kasi ayaw kanyang suportahan. Ganun lang kadali yun. Wag na natin pahirapan pa yung mga sarili natin. Okay, let me see, my dear Aries. Let me see. Last card na tayo. Basta talaga makita mo, my dear, na meron akong hawak na oracle card, asahan mo ang haba ng reading. We have here the energy of the King of Pentacles. Protect your money. Protect
kung ano yung naumpisahan mo, my dear. Yun ang reading natin ngayon. Protektahan mo, my dear, kung ano yung naumpisahan mo. Alamin mo kung ano yung dahilan kung bakit ka nag-umpisa, bakit ka nandiyan dyan. 'Di ba? Kung sa trabaho yan, hindi ka nagpunta dyan para makipag-BFF. Hindi ka pumunta dyan para makipag-chismisan. 'Di ba? Kasi at the end of the day, yung mga katrabaho mo na yan, yung mga kasama mo na yan, iisa lang din kayo ng pinaka-goal niyan. Iisa lang din kayo ng gusto niyan kung bakit kayo nag-start magtrabaho. It's more on gusto lang ninyong magkapera. Yun lang yun. Gusto lang ninyong mabuhay sa mundo. So, protect your money. Protect yung pagiging King of Pentacles mo over here. Protect kung ano yung naumpisahan mo, my dear. Ngayong araw na to, medyo nakaka-overwhelm yung energy. Kasi meron mga tao na dapat pinaglaban ka pero hindi ka pinaglaban. May mga tao na dapat sinusuportahan ka pero hindi ka sinusuportahan. Medyo nakaka-overwhelm yung energy dahil sa sobrang energy na pumapasok sa iyo ngayong araw na to. Pero kung medyo nawawala ka, it's better na magtanong, mag-research ka, my dear, and alamin mo yung pinaka-main purpose mo kung bakit ka nag-umpisa. Yun lang talaga yon. And sinasabi, my dear, na aalisin ka dyan sa sitwasyon na yan kung nasaan ka ngayon. And if just in case kung meron ng mga tao na inaalis sa'yo ngayong araw na ito is because hindi sila part ng journey mo. We have here the energy of the Nine of Swords. Lumabas to kanina, di ba? Eto na, nag-overthink ka na, nagkakaroon ka na ng sleepless night. My dear, relax, hinga. Hindi aalisin sa'yo ang isang tao nang walang dahilan. Okay? And hindi ka titirahin ng mga tao, hindi ka aatakihin ng mga tao kung wala silang mahihita sa'yo. Always remember, lagi ko itong sinasabi, gasgas na gasgas, hindi ka nanakawan na magnanakaw kung wala naman siya mananakaw sa'yo. Okay? So, my dear Aries, yan po ang nasagap natin na message, energy para sa araw na ito, July 16, 2026. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, my dear, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat, my dear. Take care always. Thank you. Bye-bye. I love you.